Pambobomba mga sangkay ng China sa mga barko ng Pilipinas o sa puwersa ng ating bansa. Nakunan mismo ng video ng TV5. Ito po yung ating panonoorin ngayon at titingnan po natin ang balitang ito. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na yan, makikita nyo po yung subscribe button. Ito mismong pinapanood nyo. Makikita nyo dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito mga sangkay, meron po akong ipapagawa sa inyong lahat. Kung kayo ay nanonood sa Facebook at makikita nyo ito mga sangkay, kunwari yan po yung pinapanood nyo ngayon. Kunwari ito mismo ang pinapanood nyo. Habang nanonood kayo sa Facebook, makikita nyo po yung tatlong tuldok na nasa taas. Magkakatabi. Ayan po. Kahilera ng subscribe. Pindutin nyo po yan, yung tatlong tuldok. Tapos may lalabas po dyan mga sangkay na, ayan po, show more. Pindutin nyo po yung show more. Okay? Ganun lamang po kadali. Tapos makikita nyo po sa taas mga sangkay, mayroon po dyang bell. Ayan po, makikita nyo katabi ng subscribe. Pindutin nyo rin po yung bell at i-all nyo po. Okay ba yun? So, eto mga sangkay, tingnan po natin ang balita tungkol po dito sa inilabas ng TV5 kung saan nakunan daw po ng aktual itong pambobomba ng tubig ng China sa ating barko. O, tingnan po natin. Ito ang halos 30 segundo na video na inalabas ngayong araw ng China. Wala itong audio at kuha mula sa kanilang barko. Ay, okay. So, ang naglabas din pala nito, hindi po media natin, kundi galing din po sa China. Itong actual na video. Makikita rito ang resupply boat ng Pilipinas na palapit sa barko ng China na nagbubuga ng tubig. Maya-maya, bumangga ang ating bangka sa barko ng China. Patuloy pa rin ang pambobomba ng tubig. Ang video na yan ang patunay raw ng China na Pilipinas ang agresibo at sadya nating binangga ang Chinese vessels. Pambihira naman. Aliit-liit tapos tayo babangga. Mga sangkay binobomba pa rin po ng tubig. At klaro naman mga sangkay na ginigit-git po yung bangka natin. Maliit lamang po yan. Kumbaga bangka lang tawag dyan. Pero para sa atin, barko na po yan. Kasi tingnan nyo naman yung kung gaano kalaki yung barko ng PCG. Pambihira naman. Heto naman ang video mula sa loob ng naturang resupply boat na UM1. Kitang-kita kung paanong direktang tinamaan ng tubig ang dihamak na mas maliit na sasakyang pandagat. Okay? So, ayan po. Marami pong lumalabas ngayon na video at ang China naglabas din ng kanilang video na kunwari ang bumangga di umano ay ang Pilipinas. Umiinit ang tensyon. No? Umiinit po ng umiinit. Pero ang solution po talaga dito mga sangkay, magpatayo din po ng struktura ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Hanggat hindi ginagawa po yan ng Pilipinas, magpapatuloy itong ginagawa ng China na pambubuli sa puwersa natin. Delikado ang ginawang yan ng China, lalo't sakay nito si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Ayun. Yun yung pinagngingit-ngit mga sangkay ng Chief ng Armed Forces of the Philippines. Na sabi niya, nandun daw siya sa loob. Hindi alam ng China na nandun siya. Oh, di ba? Kung ang Chinese Embassy iisang maikling video pa lang ang nilabas, ang Pilipinas maraming ebidensya. Ayun na. Mismo News 5 nga na tanging medyang sakay nitong linggo ng BRP Cabra. Ayun na, ito na yung actual na nakuha ng News 5. Natunghayan ko kung paanong bombahin ng tubig ang barko ng Pilipinas. Ayun, no? Winotter cannon ng China Coast Guard ship na may bow number 21555 ang isa sa mga barkong escort ng resupply boat na Uniza May 1 at ML Kalayaan. Oh, 'di ba? Habang binobomba ng tubig ang BRP Cabra, kita rin sa aerial shot kung paanong cornerin ng isa pang malaking Chinese militia vessel ang ating barko. Ayun, ginigit-gitan na po siya. Ito po yung barko, maliit lang po eh. 'Di ba? Sana makabili po tayo ng mas mga higanting barko ng PCG, no? Nang sa ganun, hindi po tayo ginaganyan-ganyan.
Imagine niyo to, ang gagawin lamang po ng Pilipinas. Tingin ko ito talaga kasi narinig na rin po natin ito sa mga expert. At ito rin po yung pinagdiniinan natin na halimbawa magpatayo po ng mga estruktura dyan ng Pilipinas. Panigurado mga sangkay, medyo bababa ang ano dyan. May tension, syempre, mga sangkay, magre-reklamo ang China. Pero kumbaga mayroon na po tayong angas kasi nga magkakaroon tayo dyan ng mga magkakaroon ng mga base ang Pilipinas. Halimbawa, makapagpatayo dyan ng mga istruktura. Sabayan pa ng mga pagpapadala ng mga malalaking barko. Ang Pilipinas, naku, di halos manggagalaiti dyan yung China, mga sangkay. At kahit paano makikita po natin dyan na mayroon na po tayong sinasabing karapatan dyan sa West Philippine Sea. Kasi we all know naman mga sangkay na napakalapit po talaga. Sakop po siya ng exclusive or economic, ano ba tawag dyan? Exclusive Economic Zone. Yun, yung EEZ. Ngayon, puro lang tayo ganyan, sakop ng Pilipinas. Pero wala naman po tayong pinapatayo dyan ng mga struktura. So it's time, no? Sana po magawa ng makapagpasa yung Congress ng anumang batas na tutugon sa problemang ito na makapagpatayo dyan mga sangkay ng ano. 'Di ba? Makapagpatayo dyan ng mga istruktura kasi hanggat wala, mga sangkay, ganyan pa rin. Sa tindi ng water cannon, tinamaan ng tubig ang radar ng BRP Cabra. Ayan. Pati watawat ng Pilipinas napuni. Oh. Yan ang hindi magandang ginawa ng China. Oh, 'di ba? Nakuhanan din ng News 5 ang pambobomba ng tubig sa ML Kalayaan. 3 beses itong pinunterya na dahilan kaya tumirik ang ML Kalayaan. Hindi na ito natuloy at hinila na ito ng BRP Sindangan pabalik ng Palawan. Bagaman pasok sa ating exclusive economic zone ang Ayungin Shoal, patuloy na ginigiit ng China na kailanman hindi ito naging bahagi ng ating teritoryo kaya walang legal na basihan ng Pilipinas para angkinin ito. Sa huli, success ang Uniza May 1 sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bago yan, 8 insidente naman ng pang-water cannon ang naranasan ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR mula sa kamay ng China Coast Guard. Grabe, tignan nyo mabuti. Sa ngayon, mga sangkay, tubig pa lang yan. Pero hindi natin alam, mga sangkay, sa mga susunod na araw, baka hindi na tubig yan. Baka mas malala na po ang kanilang gawin. Dahil talagang ayaw po nilang tumigil eh. Sa lakas ng impact, nasira ang radar monitoring ng isa nating barko. Ayan. Before po, hindi na sila naka-shadow lang. Pero Ba't kasi hindi gumaganti yung Pilipinas eh, no? ngayon kahit na distribute na tayo ng mga gas, ng mga ano natin para sa mga fishermen, bumombo na sila ngayon ng water cannon. Bukod sa water cannon, ayon sa Philippine Coast Guard, Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung China Coast Guard na yan, yung barko nila. Ano naman lang, magkaganyan din po tayo, yung mga nag-iikot dyan, mga higanti na rin barko. nasa 15 beses na gumawa ng delikadong maneuver o pagdikit ang mga barko ng China. Nagresulta yan sa sirang railing ng BRP Dato Bangkao. Diba? Ito po yung mga damage na ginawa ng China. Dapat supilin na talaga yung mga yan. Na-UP rin ang starboard hull ng barko. Hindi naman po na-apektan yung operation, pero delikado po yung pagpanggang yon kasi maaari pong maputas yung barko natin na pwede pong ikalubog. Bago ang insidente, nakita ng Philippine Coast Guard ang mga bagong floating barrier na ito na nakahilera sa entrada ng Scarborough Shoal. Pero sa huli, success din ang misyon ng Pilipinas. Nasa 40 bangka ang nakargahan ng diesel at 70 Noche Buena packages ang naipamahagi ng ahensya. Giniit naman ng Philippine Coast Guard, wala silang planong gayahin ang anilay barbaric attacks ng China. Okay. So, hindi gaganti ang Pilipinas. Need to go down to the level of the Chinese Coast Guard using their water cannon to use it as an offensive weapon. Sa bagay, mga sangka, strategy din yan eh. Kasi the more na ginagawa yan ng China, sila po yung masisira dyan sa international, di ba? And damaging the other vessels. Sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos,
Sinabi niyang ang pangharas na ito ay nagpatindi lang sa determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang ating soberanya at teritoryo sa West Philippine Sea. Tanging Pilipinas din anya ang may karapatan at legal na basihan na mag-operate sa teritoryo. Nagbabalita. Well, guys, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Nakita nyo naman yung video, yung actual na video na nakuha po ng TV5? Kayo, mga sangkay, sa tingin nyo ba, dapat ng banatan itong China? Ano ba ang inyong opinion? Ano ba ang inyong solution para dito sa West Philippine Sea? Just comment down below. Now, guys, I invite you, please, subscribe my YouTube channel. Ito po yung isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.